Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtipon-tipon ang mga Pariseo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduceo. At isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautusan, ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ika-30 linggo sa karaniwang panahon. So 3 linggo na lang o 4 ay tatawid na naman tayo sa panibagong taon sa liturhiya ng ating pong simbahan. Kamusta po? Medyo tumahimik na ba? Kahapon, no, kabi-kabilaan, nagkakasalubungan, kanya-kanya mga paandar, kanya-kanyang mga ingay, kanya-kanyang mga supporters, no, ang nakita natin at nasa lubong sa mga kalye o kalsada. Masisipag na talagang sinusuyod, no, ang kasulok-sulukan ng bawat barangay para sa mga nagnanais na maihalal bukas, no, Lunes. Kaya ngayon, malinis na ang paligid, wala na mga pagmumukha, no? Kanya-kanya din forma, di ba? No? Kanya-kanyang pa-cute, kanya-kanyang mga pa-filter na mga mukha, no? Pero ngayon, tahimik. Nagninilay na. Yung iba talagang kinakabahan, yung iba naman matinding nervyos, yung iba naman kampante na sila ang mananalo bukas. Ano? Amen kayo. Maka-amen kayo, no? Okay. So, tingnan po natin at pakinggan natin yung mensahe ng ating pong Panginoon bago tayo talaga makapagdesisyon. Ha? Kasi lahat dapat ay pinagdadasalan. At ipaubaya natin sa Diyos. Although pinapaubaya ng Diyos ang desisyon na pagpili, pero nawa ipagdasal din natin yung ating pong gagawing desisyon. Isang linggo, no? Isang linggo tayong sinuyo-suyo, nililigawan o niligawan. Kaya nga kanya-kanyang paandar, di ba, no? Nililigawan. At lahat sila ay nagpapahayag ng kanilang pagnanais na mahalin ang barangay. Parang, sige na, ako na ang sagutin ninyo. Ako na ang piliin ninyo at mamahalin ko kayo. Pag sinabing mamahalin, ibibigay ko sa inyo ang pangangailangan. Di ba ganun po yung mga nanliligaw? No? Naranasan nyo bang ligawan? O kinindatan lang, okay na? Kasi ganun po sa mga nakakatanda dito, no? Yung pagliligawan, importante kasi yung pagliligawan. Kasi yung nanliligaw, nagpapakilala. Yung nililigawan, kinikilatis. O ilan ang nangligaw sa inyo? Sa sitwasyon natin, no? Sa context natin, ilan ang nanligaw sa inyo? Dito sa barangay namin, dito sa Soledad, may 2 nanliligaw. Maraming kagawad na nanliligaw. Now, mayroon din 2 SK na nanliligaw. Sa lugar ninyo, sa barangay ninyo, ilan ang nanliligaw? Madami. Ang ganda nyo siguro, ligawan.
no? Pero yun nga, importante po yun na yung ligawan, yung pagpapakilala at kinikilala para malaman mo talaga, totoo ba ito? Mayroon ba talaga itong malinis na hangarin o intensyon sa akin o baka naman mayroon lang itong nakikita na marami siyang makukuha sa akin. Lalo pa ngayon, sinasabi ng iba, hindi na uso yung pag-ibig na yan. Kailangan practical tayo. Practical. Hindi tayo mabubuhay sa pag-ibig na yan. Hindi mo yan pwedeng ibayad dun sa tindahan, 1 kilong bigas nga po. Hindi eh. Pero ngayon, pinapaalala sa atin, ang napakahalagang katangian na dapat tinataglay ng isang tao. Lalo tigit yung mga nanliligaw. Yan ba ay may pag-ibig? Yan ba ay marunong magmahal? Na pinapaunawa sa atin ni Kristo ngayon. Huwag kang sagot lang ng sagot sa mga nanliligaw. Alamin mo, kilalanin mo. Kasi magdidesisyon ka rin na mahalin yan. Kaya, eto, binibigay sa atin ni Jesus. Sana tingnan nyo po, no? Huwag nyo pong babaliwalain. Kasi ang binibigay sa atin ang pinakamahalagang utos. No, may nagtanong kasi kay Jesus, isang dalubhasa sa kautusan. Alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Sa pag-aakala niya na alam niya, dahil nga dalubhasa siya. Sa dami ng utos na kanyang minememorize, o hindi lahat ng nakaka-memorize ng kautusan ng Diyos ay talagang nauunawaan ang utos na ito. Sabihin niyo nga po, magmahal. Yan. So yung bang iniisip mo ngayon na isusulat mo sa balota bukas, marunong magmahal. Unang-una, marunong ba yan at mahal ba niya ang Diyos? Mahal ba niya ang Diyos? Kasi yan yung pinagkadiidiinan. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Yan ang pinakamahalagang utos. Kung alam natin ito, kung alam ito ng isang tao, lahat susunod na. Pangalawa yung pag-ibig sa kapwa, gaya ng pag-ibig sa sarili. Tandaan po natin ha, hindi lahat ng nagmamahal sa kapwa, nagmamahal sa Diyos. Pero lahat ng marunong at nagmamahal sa Diyos, kayang-kayang magmahal ng kapwa. Pag sinabing kapwa, lahat po yan in general. So ilagay natin, halimbawa, hindi lahat ng nagmamahal sa barangay, nagmamahal sa Diyos. Pero ang nagmamahal sa Diyos, kayang-kayang magmahal ng barangay. Kaya tatanong ko, sa tingin nyo ba, mahal kayo nito? O mahal lang niya ang makukuha sa inyo? Mahal ka ba talaga o ano ba? Marami na sa inyo nagsisi. Marami sa inyo nagkamali. Kasi yung iba, yung pagmamahal, binayaran. Ang cheap pa ng bayad. Pero mo, may presyo ka. Mamahalin ka lang pero pipresyohan ka. So hindi talaga pagmamahal. Kaya nga sabi po sa unang pagbasa, sa aklat ng Exodo, pinapaalala dito, no? Kung aapihin ninyo ang mahihirap, yung naghihirap, mahirap na nga, pinahirap nyo pa, kapag sila daw ay dumaing sa Panginoon, papakinggan sila ng Diyos at humanda kayo. Kasi ang Diyos ang magtatanggol sa kanila. Ang Diyos ang magpaparusa sa mga nang-aapi, mga nanloloko sa kanilang kapwa. Alam natin, kasi sabi nga niya, no? Alam ninyo ang karanasan ng pagiging dayuhan. Alam ninyo ang karanasan ng maging mahirap, walang sariling lupa, walang sariling material. Alam ninyo yan. Huwag ninyong gagawin.
yung taong marunong magmahal, hindi niya talaga maaatim na manloko ng kapwa. At yung panawagan din ni San Pablo sa mga taga-Korinto o taga-Tesalonica, maging mabuting ehemplo, maging mabuting halimbawa ng pagsasabuhay ng pananampalataya. Kung magmamahal ka, maglilingkod ka, magbibigay ka ng iyong sarili kasi yun ang tunay na pagmamahal. Tingnan nyo nga yung mga katabi ninyo kung marunong magmahal o nagmamahal pa ba o ayaw na. Sumuko na ba o ano ba? Mahal, para ba di ba yung sinasabi, no? Mahal mo ba ako kasi kailangan mo ko? O may kailangan ka kaya mahal mo ako? Mahal mo ba talaga ako kaya kinumayan mo ako ng 1 linggo? Ano ba? No? Pero magkakaalaman naman yan, no? Yung intention kasi lalabas yan talaga. Pero syempre, nandoon na yun. Napili mo na eh. No? Kaya yung mga asawa ninyo, wala ka na magawa dyan kasi pinili mo na yan eh. Paligaw-ligaw, hindi mo masyadong kinilatis, o di ayan, iiyak ka. Pero ano ba, sa mga tumatakbo na naririto, iiyak ba ang barangay? O sasaya ang barangay dahil meron kayong tunay na pagmamahal sa kanila? Magkakaalaman tayo, no? So, siyempre, sana po patuloy natin ipagdasal, no? Kung sino man ang piliin natin, deserve natin yon. Kung nakapili ka ng tama, deserve mo yon. Kung hindi naman nakapili ng tama, deserve mo ang maghirap. Pero sana po, no? Maging tapat lang sa inyong mga pangako, sa inyong mga binitawan, sikapin sa panahon ng inyong panunungkulan, matupad ito. At huwag niyo pong bibilhin ang pag-ibig ng isang tao. Huwag niyong bibilhin ang tiwala, huwag niyong pipresyohan. Huwag niyong pipresyohan. Kasi hindi yan genuine na pagmamahal. Naglolokohan lang at naggagamitan lang. Hindi ganyan ang pag-ibig na itinuturo sa atin ng Panginoon. Amen?